Motorsiklo ng Rusi. Maraming umaapi, pero mas marami ang bumibili. Tagal nating hinanap itong bagong labas po ng Rusi Breeze 150. Ayan, tinutulungan tayo ni Sir Ralph para maiporma dito sa gitna. Grabe, ang ganda ng upgrade na ginawa sa kanya. Pero ano pa rin po ito ha, yung dati pa rin specs. Wala namang na-upgrade sa kanya. Kaya hindi natin masabi ito na version 2. Siguro pwede natin sabihin model 2025 na Rusi Breeze 150. Kasi carb type pa rin po siya mga riders. Saka 2 valve pa rin. Ang angas siguro kung in-upgrade na to sa 4 valve, di ba? Tapos naka liquid cooled, then fuel injected. Ayos na. Okay, available siya sa 3 kulay. Hindi lang natin alam kung may extra pang kulay ha. Pero ang nandito po, ayan, meron siyang blue, glossy black, at etong isa naman po ay glossy gray. Parang ito ang bet ko eh, itong glossy gray oh. Grabe, ang gagwapo, panlalaki ang kulay. Kasi dun ho sa naunang version nito or dun sa version 1, yung unang labas, parang ang kulay na available po sa kanya ay white, red at black lang. Okay, salamat Sir Ralph ha. Sige, para sa main concern ng mga riders natin, ito na po agad yung kanilang presyo. Ngayong May 3, 2025, dito po ito sa Rusi Nagcarlan Outlet ha. Ayan ang kanyang cash price po, wala hong nabago mula dun sa kanyang unang labas na version 1. Ayan, 55,000 po ang cash price, 3,000 po ang kanyang down payment, and then sa 3 taon po 2,575 monthly, sa 2 taon po 3,450 monthly, at sa 1 taon naman po ay 6,075 monthly, at meron pa rin po siyang rebate na 300 pesos. Kaya kung interesado po kayo, pasyalan nyo lang dito sa Barangay Buboy, dito po sa Rusi Nagcarlan Outlet, Nagcarlan, Laguna. Kaya hanggang dito na lamang po. Joke lang ha. Tuloy na tayo. Alam nyo mga riders, sa pagtakbo ng panahon, lalo pang nagle-level up itong mga motorsiklo po ng Rusi. Nakikita nila yung kanilang mga lapses or error. Kaya mas nag-i-improve siya. Alam nyo, sa pagbili ng motorsiklo, ang lakas talaga maka-attract ng kulay, di ba? Sumusunod lang yung decals. Kaya mapapawaw ka talaga dito sa motor ng Rusi Breeze. Kita nyo yung kanyang paint job oh. Napakapulido ng pagkakagawa. Makinis na siya. Ayan, iba talaga kapag glossy kaysa sa matte black, di ba? Sa glossy kasi kahit yan ay magtagal, basta alagaan lang natin ng pampakintab, linisin lang lagi, laging bago ang kanyang itsura. Saka binawasan na ng Rusi yung kanilang over-decorated na mga decals design. Kita nyo, pati kulay tumerno na. Dati kasi ito lang ang yellow, so nilagyan dito nila na yellow at black combination dito sa kanyang mga decals na gumagay naman, di ba? Then wala nang duplication ng kanyang mga specs. Dito yung kanyang displacement 150. Ang premium ng design, di ba? Para na rin siyang digitalize. And then dito po sa kanyang side profile, ayan, ganun din, terno-terno siya ng kulay at saka design ng kanyang decals. Binago lang nila pagdating dito sa kulay gray, ginawa nilang orange. Sa tingin ko kahit dilaw, babagay din naman, di ba? Kasi kita nyo, dilaw din ito. Kaya sana hindi na ginawang orange. Pero okay lang, gwapo pa rin naman siya. Hindi na natin pag-iisipan kung saan ba talaga siya inspired. Alam nyo, ito pong mga Rusi motorcycle, marami po ang na-inspired sa Honda Click.
So dito nga po, isa na tong Rosy Breeze. At ito yung dalawa pa po. Ito po yung unang na-inspired sa Honda Click. Itong Rosy Flare 125. At itong Rosy Sparkle 125 din. Pati yung 150 nito. Anyway, tingin ko magkaibigan na sila eh. Kasi wala nang demandang nangyayari, di ba? And dito ho mga riders, ang dami ho na available na Rosy Breeze 150. Yung tatlong kulay nga po. Kaya sa mga naghahanap po, pasyalan nyo lang dito sa Barangay Buboy, Rosy Nagcarlan Outlet. Alam nyo, sa price na 55,000 sa cash, hindi na tayo lugi dito po sa Rosy Breeze 150. Kasi yung kung kanyang lighting system, all LED po siya mga riders. At mas aggressive ang looks niya dito sa front, kita nyo. Ang ganda ng pagkakayuko niya. Hindi katulad dun sa Rosy Sparkle, medyo nakataas siya. So dito hindi ko tayo masisilaw talaga pag nasa lubong natin si Breeze. Naka-split type po yung kanyang LED na headlight. And then mataas din ang pwesto ng kanyang turning signals. Bali LED rin po yan mga riders. Syempre hanggang sa kanyang taillight, stoplight, turning signals, wala ka ng bulb na makikita. Puro LED na po siya. At ang cute ng kanyang taillight, diba? Medyo maliit siya. Pero kitang-kita naman kasi nakatuwad yung style ng kanyang taillights. Ayan, dito po sa gitna yung kanyang stoplight, pa-vertical yung kanyang pwesto, at ito po yung kanyang taillights. And then hindi na rin ordinaryo yung kanyang rear fender. Para na rin siyang rear fender ng sniper yung design, di ba? Tapos malapad din naman yung kanyang tapalodo. Hindi siya kahabaan, pero ang ganda rito, meron siyang tire hugger na mahaba rin naman. Panalo na rin tayo sa kanyang braking system. Kahit siya po ay 55k lang, meron na rin siyang combi braking system or yung CBS. So magtutulong po yung preno ng rear at front para sa magandang braking power. Medyo makapal po yung kanyang front fender, hindi ho siya flexible masyado. Then sana ginawa ng tubeless yung kanyang gulong at naka-mag wheels naman siya. Tube type pa rin po kasi itong one-shing tire na to. Meron po siyang size na 80 by 90 by 14. Then sa kanya pong telescopic fork na front suspension, maganda na rin ang design niya. Kita nyo, naka-mark na yung kanyang brand na Rosy. At saka naka-chrome siya, makintab. Hindi na siya yung ordinaryong sticker lang. So hindi nyo siya matatanggal mga riders. Okay, dito po sa kanyang single disc na front brake, meron po siyang dual piston caliper. Para sa akin na parang mas babagay kung lalagyan natin siya ng decals dito na reflectorized na yellow kagaya nito. Para ternong-terno, di ba? Pero para sa akin lang naman yan. And then dito po sa rear tire, may size po ito na 90 by 90 by 14. So pwede pa tayo magpalaki ng gulong kasi kita nyo, hindi siya sasayad sa sahig. Laki pa ng clearance. Sasayad po dito nga pala sa kanyang tire hugger kapag nagpataba tayo ng gulong. Pero dito no problem naman, hindi siya didikit. So wala siguro hanggang ano lang, 100 lang ang pwede nating ipalit dito. Hindi na pwedeng mas lalaki pa. Kasi medyo mahigit lang yung clearance. And then drum brake pa rin po sa kanyang rear brake. Naka-inverted siya. Kaya may cover lang na plastic para protection. Pero okay lang sana kahit wala na. Para pag mag-a-adjust tayo ng preno, mabilis. Then nasa 100 ml po ang kanyang gear oil capacity. And then GY6 engine pa rin po ang Rosy Breeze 150. Andito pa rin yung kanyang kickstart, hindi inalis. And then sa kanya pong footrest, may rubber. Kasi ito kadalasan matalas po yan no? Buti nilagyan ng rubber para protection natin. And then wala pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Medyo maiksi siya, di ba? Okay, ito sa mga nagtatanong. Halimbawa, sinide stand natin to, mamaya makikita nyo po. Pag halimbawa na hindi siya masyadong nakatagilid, medyo mabubuwal po yun Ang isang paraan po na ginagawa ng mga mekaniko, nakikita nyo itong stopper nya, binabawasan pa yan, tinatabasan para mas forward pa siya, mas lalo siya mag-slant pag sinide stand. Then malapad yung kanyang center stand kaya maganda pag magpapark tayo, center stand na po ang gamitin. And then wala pong binago sa kanyang muffler, ganito pa rin po yung sa version 1. Ayan, flexible din yung kanyang heat guard. Sana ganito na ang ginawa dun sa front fender kasi prone po talaga matanggi ang front fender So dito sana ganito kalambot ang ginawa. Kaya isang kulay lang siya. Yun lang, halos matakpan na po yung kanyang salinan ng engine oil. Ayan, bagay, gagamitan lang naman natin to ng embudo. Meron po itong 800 ml na engine oil capacity.
And then dagdag forma yung kanya pong pan cover. Ganda ng design. Pang liquid cool ang datingan, di ba? Okay lang kahit walang protection yung kanyang elbow. Ito na ho ang magsisilbing protection niya kasi malalim na siya. Kaya na, air-cooled pa rin po ang kanyang cooling system mga riders. And then, carburetor type pa rin po siya. Pero kahit carb type pa rin po ang kanyang fuel supply system, matipid pa rin po ito sa gasolina dahil 2 valve pa rin po siya. Around 40 kilometers per 1 liter po ang kanyang fuel consumption. Pero alam nyo, depende pa rin naman po yun sa paggamit nating mga riders. Kapag tayo po ay walwal sa silinyador at ang ating lugar ay rough road or downhill uphill at lagi tayong patigil-tigil sa ating pagbabiyahe, asahan po natin mas lalakas po sa konsumo ng gasolina kahit anong motorsiklo pa po yan. Then sa mga nagsasabi na mabilis na to dahil 150cc, depende pa rin po yun kung siya po ay naka 4 valve. At syempre titignan po natin yung max power niya at max torque. Kapag average lang po yun, expect natin sa mga gantong klaseng motorsiklo na naka 2 valve, around 95 to 100 kilometers per hour ang kanya po top speed. And then balik tayo dito sa kanyang upuan. Kakaiba po kasi yung kanyang shape, oh. Napansin nyo, mula pakitid palapad. So dito sa ating angkas, tamang-tama lang, hindi mahihirapan kasi makitid lang siya. Hindi siya masyadong bubuka. Dito lang nga sa rider seat, ayan, medyo buka siya. Pero okay lang yan. At malambot po yung kanyang foam. Then makapal na seat cover. Tapos di siya madulas mga riders. Pero syempre yung mga gantong klaseng upholstery po na seat cover, mas prepared ko pa rin po yung mga aftermarket na nabibili na meron ng stopper na mala camelback type po ang klase para sa mas komportable nating pagmamaneho. Then sana ginawa ng improvement dito sa kanyang grab bar. Napansin ko po kasi masyado siyang dikit sa fairings, oh. Pag kumapit po tayo, lalo't malalaki ang kamay natin, didikit po tayo dito sa fairings niya. Saka sana nilagyan ng rubber para mas malambot, lalo't mabilis, mapapakapit tayong madiin, hindi sasakit ang kamay natin kung may rubber. Same po talaga sa ignition ng click. Kita nyo nakabukod na po yung kanyang seat opener, no? Hindi, meron pa rin siyang shutter key lock. Okay, bukas na ba siya? Bukas na, ayun. Okay, ang lapad po, ang laki ng kanyang U-box. Pero syempre, paano natin mapapatunayang malaki to kung hindi tayo magsusukat ng helmet? Masyadong gamit na to ang ating model. Abangan nyo po ha, mag-unbox tayo ng Evo helmet. Magugustuhan nyo po yon. At gagraduate na talaga itong ating helmet. Ewan lang ha, mukhang hindi pupit. Bah, pumasok oh. Pasok siya mga riders ha. Kaya lang, tambok niya. Nope, hindi pwede. Yun ang sinasabi ko, sana ito medyo ikorte pa, ihulma pa, di ba? Naka-shape na pabilog para makapagpit tayo ng full face helmet. Pipili tayo ng kahit wala na nung mga spoiler kasi takaw space to eh, itong kanyang patusok na to. Saka nakakasakit din po ito sa atin. Kasi once na yung angkas natin, matusok nito, mababatukan lang tayo. Kaya masasaktan tayo. So, half face po, pasok na pasok dito. Then malinis yung kanyang pwesto ng tangke, di ba? Tapos wala akong nabago sa kanyang fuel tank capacity. 5.5 liters pa rin po. Then ang premium po ng kanyang meter panel, kahit analog lang siya, di ba? Klaro naman siya. Ayan, nasa gitna yung kanyang odometer at speedometer. Yan lang naman po ang importante talaga sa ating mga riders eh. Mga indicators po niya, ayan yung high beam, low beam sign, turning signals. Okay dito oh, parang digital tong isang screen dito. So dito po siguro yung kanyang fuel indicator. Then sa kanya po mga switches and button, unahin po natin dito sa kanyang brake lever. Kita nyo meron siyang park brake lock oh, na wala sa ibang motorsiklo. So ayan, pull press lang po natin yung brake lever. Then ayan, lock na siya. Pag tayo po ay magpa-park sa mga uneven na kalsada or mapapa-traffic tayo sa downhill uphill, gamitin po ito. Then pag i-unlock, isang press lang, unlock na siya. Wala lang po siyang passing light mga riders. So ito na ang gagawin natin passing light dyan, itong kanyang high beam, low beam sign. Then nasa gitna po yung horn, turning signals, off sa gitna. Sa kabila meron siyang kill switch engine, meron pong switch off, yung kanyang DRL at headlight, at electric starter push button. And then meron din siyang dalawang pocket pero mababaw lang. Ito, wag tayong mag-iiwan dito ng cellphone. Sigurado pag napahams tayo o napalubak,
titilapon ho yung cellphone natin kasi yung babaw lang niya. Oh. Pwede natin itong lagyan siguro basahan o barya o ano pa mang hindi mahuhulog na bagay. Then sa gitna po yung kanyang utility hook. Wala nang extra dito sa kabila. Sana lagyan, di ba? And then yung kanya pong gulay board, malapad din naman. Then nasa right side po yung kanyang battery. Yan, magaspang na, hindi na kailangan ng mating. Abala pa kasi ang mating, halimbawa magpapalit tayong battery, di ba? Tapos nag-i-stack pa ng dumi kapag napabayaan pa naglilinis. Maganda naman dito, yan, may cover. May takip yung kanyang mga bolt para hindi pasukin nga po ng dumi or tubig. For sure, magiging friendly po sa atin itong si Rossi Breeze 150 dahil nasa 103 kilos lang po ang kanyang curb weight. Meron po siyang 130mm na ground clearance at 765mm na seat height. So mababa lang po yan mga riders. Mamaya sukatin natin. Wala nga pong nabago sa kanyang engine specs. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Air-cooled po ang kanyang cooling system, and then carburetor type sa fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 3 compliant na po ang emission control ng Rossi Breeze 150. So friendly rin to sa ating environment. Maximum power of 7.5 horsepower at 7,500 RPM and 7.2 Nm of torque at 6,000 RPM. Night stand po natin na, pero kagaya nga po na sabi ko kanina, mapapansin nyo, medyo tuwid pa. Hindi siya masyadong naka-slant o nakatagilid kanyang pagkaka-side stand. So yun nga po ang remedyong gagawin sa kanyang side stand. Bawasan lang po yung stopper para mas tumagilid pa siya. Okay, sakyan na natin ha. Tayo ay 5'8". Oh, kita nyo, baba niya mga riders. So, kaya no problem sa mga beginner. Medyo matigas pa yung kanyang side stand. Bago ay bumalik. Ayun. Forward tayo ng konti ha. Okay. Although malapad po yung kanyang upuan, hindi tayo masyadong nabubuka. Nakalapat pa rin yung ating dalawang paa. Yun lang, pag syempre aatras tayo, tiyad na po yan sa 5'8" po ha. And then, malapad po, mahaba pala yung kanyang, hinihingal na tayo. Ay nako, tanda na. Malapad po pala yung kanyang gulay board oh. Kita nyo magkabila, meron pa siyang allowance. Okay. Makakapaglagay pa tayo dito ng bag kahit malaki. Pasok dyan siguro kahit kalahating gabang bigas. Pasok na pasok. Then medyo may kalaparan din naman yung kanyang body dito sa gitna. Kaya lumevel na lang tayo ha. Then tamang-tama lang yung pwesto ng kanyang manibela. Hindi siya naka-upright, hindi rin naman siya masyado mababa. At hindi kasi tayo nakasubsub oh. Then sa turning radius, saktuhan lang oh. Maliit lang yung bar end niya pero mahaba siya mga riders. Sakto, hindi siya lalapat. Okay. Then naki-distansya sa pocket. Maganda yung formang ginawa sa kanyang pocket Although nakapataas yung kanyang forma, kasi nga po yung space minaximize nila para hindi nga po tayo mahirapan makapag-play pa yung ating mga tuhod. Medyo mahina pa yung kanyang preno dito sa drum, sa rear. Adjust na lang siguro. May kagat din naman siya, okay? Kaya lang full press. Dapat mga half press lang, meron na siyang stopping power. Then dito po sa kanyang front brake na disc. Okay, ito syempre malakas ang kagat niya at naka-disc nga po. Then ito na, testingin natin yung kanyang rear suspension. Yun! Nagko-compliment po dun sa kanyang malambot na foam Kaya napaka-komportable po. Kita nyo. Kaya lang parang merong sumasahid ng konti. Pero hindi naman siya disturbing. Ayos ang kanyang suspension mga riders. Check nyo Kita nyo yung bounce ng kanyang body, di ba? Talaga sumasama. So tamang-tama yan. Mabigla tayo sa humps, sa lubak. Hindi magagalit yung ating angkas. Hindi tayo masasaktan.